May mga taong isinilang na hawak ang lahat. At may mga taong kailangang mawalan ng lahat upang matagpuan ang kanilang tunay na sarili. Hindi inakalang ni Maya na darating ang araw na siya itatayo sa pagitan ng pagtakwil at muling pagsilang. Hindi niya alam na ang lugar na nagtulak sa kanya palayo bilang isang dayuhan ay magiging simulang isang kahanga-hangang paglalakbay. Isang paglalakbay na hindi naghahanap ng karangyaan, kundi ang tunay na tahanan, manggayakap na walang kapalit, at ang pagkilala na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa paraan ng kanyang pamumuhay. Ang mabibigat at tiyak na manggayapak ni Aling Nena ay umalinggaw sa makintab na marmol na pasilyong mansyon ng mga Reyes sa Makati. Bawat hagbang ay parang mga hindi nakikitang martilyo na pumupukpok sa dibdib ni Maya. Nung mga sandaling iyon, nakatayo si Maya sa tabing malaking bintana. Ang kanyang mga mata ay tulalang nakatanaw sa mga sasakyang dumadaan sa abalang kalsadang lungsod. Ang pambihirang sikat ng araw sa Manila ay tumatago sa malinaw na salamin. Sinusubukang liwanagan ang gamararangyang palamuti na nakasanayan na niya sa lubing 22 taon. Ang kumikinang na chandelier na kristal sa kisame. Ang kamanagawa sa kahoy na may masalimuot na ukit at malambot na sedan na kumot. Ang aparador na puno ng mamahaling mga damit. At ang dressing table na kumikinang sa mga diamante. Ang lahat ng itong gayon ay tila nawala ng kahulugan. Nanlalamig sa ilaliming tingin ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata, na karaniwan ng matalas at punong pagkalkula, ngayon ay may nakakatakot na kalupitan, tulad ng isang hatol na hindi may kakaila. Nakaramdam si Mayang malamig na hangin na gumapang sa kanyang likuran. Isang babalang isang bagay na kakilakilabot. Isang malupit na katotohanan na malapit ng mabunyag. Maya, sabi ni Aling Nena, ang kanyang boses ay tuyo at umalinggaw sa malawak na silid na parang kampana ng kamatayan, tumatago sa bawat sulok ng kaluluwa ni Maya. Mula ngayon si Sofia na ang tunay na anak ng pamilyang Reyes. Ikaw, wala ka ng lugar dito. Ang mga salitang iyon ay bumagsak na parang isang hindi nakikitang malaking martilyo. Winasak ang mundong tila matatag para kay Maya. Natigilan siya. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Sinusubukang maghanap ang isang sinagang pag-asa, isang paliwanag, o kahit man lang kaunting awa sa mga walang damdaming matang babaeng dati niyang kinikilalang ina. 22 taon. 22 taon siyang nabuhay sa ilalim ng panggalang, anak ng mga Reyes. Pinaliguan ng walang kabuluhang yaman. Binigyan ng lahat ng material na bagay. Ngunit palaging may nararamdamang hindi nakikitang agwat. Isang malamig na pader na naghihiwalay sa kanya sa mga taong tinatawag niyang pamilya. Bawat pagkain, bawat pag-usap, bawat haplos ay may dalang malabong distansya. Ngayon nang si Sofia, ang tunay na anak na nawala kay Aling Nena at Ginong Reyes mula pagkabata, ay biglang bumalik pagkatapos ng maraming taon ng paghahanap. Si Maya, ang gampon ay walang awang itinaboy. Inalis ng walang pag-alinlangan, tulad ng isang lumang bagay na wala ng halaga, itinapon matapos gamitin. Mainit na luha ang namuo, nilabo ang imaheng malamig na mukha ni Aling Nena. Nanginginig at garalgal ang kanyang boses, pero Aling Nena, saan po ako pupunta? Ako, wala po akong mapupuntahan. Pakiramdam niya ay isa siyang batang inabandona sa gitna ng isang malawak na gubat. Walang kakilala, walang lugar na mauwian. Isang walang hanggang takot ang bumalot sa kanya, naging sanhing pangginginig at panlalamig ang kanyang mga kamay at paa, isang pakiramdam ang sugdulang kawalan ng magawa. Gumisi si Aling Nena, isang malamig at mapanlibak ng ngiti ang lumitaw sa kanyang kulubot na mukha. Hindi ko yan problema. Maikli niyang sagot, ang kanyang tono ay tila pinuputol ang lahat ng ugnayan. Pagkatapos, inihagis niya ang isang luma at lukot na papel sa kumikinang na dressing table ni Maya. Nakasulat doon ang isang hindi pamilyar na address sa Batangas. Ito ang address ng lolo mo sa probinsya. Matagal ka na niyang hinahanap. Pumunta ka na lang dun. At heto ang pereng sapat para sa ilang araw mo. Huwag ka nang babalik dito. Idinagdag niya, ang kanyang salita ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa mukha ni Maya. Isinasara ang huling pintong pag-asa. Tiningnan ni Maya ang papel. Ang mga magugulong salita ay sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Lumalabo sa kanyang mga luha. Batangas. Isang hindi pamilyar na panggalan. Isang hindi pamilyar na lugar, isang malabong hinaharap. Nanikip ang kanyang dibdib na parabang may pumipiga dito. Masakit sa bawat tibok, isang pakiramdaming pagkakanulo at pagtatakwil ang malakas na bumanggon, ngunit mas malalim pa rito ang isang walang katapusang kalungkutan. Isang itim na butas na lumalamon sa kanya, nagbabantang lunurin siya sa kadiliman. Nagmamadali niyang iniligpit ang kanyang ilang personal na gamit sa isang lumang backpack. Wala ganong laman maliban sa ilang simpleng damit na kupas na at isang naninilaw na tala-arawan kung saan niya isinulat ang lahat ng kanyang mga lihim na salubin. Mahigpit niyang hinawakan ang kaunting naipon, ang perang kanyang inipon mula sa mga pagkakatawang palihim siyang binibigyan ng mabait na kasambahay. Paglabas niya sa mabigat at marangyang bakal na tarangkahan ng mansyon ng Medya,
Reyes, naramdaman ni Maya na hindi lang isang bahay ang kanyang iniwan, kundi isang buong bahagi ng kanyang buhay. Isang marangyang ngunit hungkag at sinunggaling na pangarap. Ang marangyang mundo na akala niya ay sa kanya ay tuluyan ng gumuho, nagiwan lamang mga pira-pirasong malupit na katotohanan at isang durog na puso. Hindi siya nanggahas na lumingon, sa takot na kung titingin siya, hindi niya mapipigilan ang kanyang mga luha at ang kahinan ay tuluyan siyang lalamunin, hindi na makakabangon. Ang paglalakbay patungo sa lupang pangako ang malaywang busay umalis mula sa Maingay na terminal sa Maynila, umalog-alog sa mga palikulikong kalsada. Inilalayo si Maya mula sa ingay at gulong lungsod, isang lugar na dati niyang tahanan ngunit ngayon ay isa na lamang masakit na alaala. Bawat pagikot ng gulong at tila nag-anod ni mga malulungkot na alaala. Mga luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Napapalitan ng isang malit na pag-asa para sa isang bagong simula. Isang hinaharap na hindi pa niya malinaw na malarawan. Ang bintanang busay isang telon na nagpapakitang mga tanawin na unti-unting nagbabago sa isang kamanggamanghang paraan. Mula sa matatayog na gusali na buwang pagmamalaking umabot sa langit. Sa mga masisikip na kalsada na may maingay na busina, ang tanawin ay unti-unting nagbago tungo sa mga payapang labas ng lungsod na may mga mababang gusali at matingkad na pulang mga bubong. Pagkatapos nito ay ang mga luntiang palayan na umabot hanggang sa abot tanaw na may mga kumpolong malalagong puno na nagpapahiwatig ang pagkakaroon ng ligaw na kalikasan. Naging mas sariwa rin ang hangin, dala ang amoy ang basang lupa pagkatapos ng ulan, ang amoy ng mga damo at ang kakaibang amoy ng isang payapang kanayunan. Ipinikit ni Maya ang kanyang mga mata. Sinusubukang huminga ng malalim. Nararamdaman ng bawat daloy ng sariwang hangin, na parabang hinuhugasan ang kanyang kaluluwa na puno ng kalungkutan at kalungkutan. Pagkatapos ng ilang oras na pagkakaupo sa sasakyan, nananakit at pagod ang katawan, iminulat ni Maya ang kanyang mga mata. Ang maningning na paglubog ng araw ay nagkukulay ginto sa buong kalangitan ng Batangas. Lumilikha ang isang napakagandang tanawin na may pinahalong kulay kahel, pula, at lila. Nang huminto ang bus sa isang maliit at tahimik na bayan, na nakatago sa gitna ng mga luntiang burol, bumaba si Maya, naramdaman ng malamig na hangin na humahaplos sa kanyang mukha, dala ang halumigmig ng lupa at amoying mga ligaw na bulaklak. Ang huni ng mga ibon mula sa mga puno sa tabi ng kalsada, ang tunog ng mga insekto sa katahimikan ng takip silim. Lahat ay lumikha ang isang payapang himig, isang ganap na kabaligtaran sa maingay na busin ng mga sasakyan. Sa maingay na mga tao, sa magulong Maynila. Nakaramdam siyang isang kakaibang ginhawa na bumalot sa kanya. Sinundan ang address sa lukot na papel. Naglakad pa si Mayang medyo malayo. Ang danang lupa ay duman sa mga hanayng matatayog na punong niyog, na tuwid na tumutubo patungo sa asul na langit at mga hanayng luntiang kape na may malusog na mga dahon. Malinaw niyang naramdaman ang pagbabago sa kapaligiran, mula sa masikip at nakakainis na lungsod patungo sa malawak at maluwag na kanayunan. Walang matatas na gusali na humaharang sa tanawin. Tanging ang malawak na kalangitan at ang mga gumugulong na burol. Sa wakas, sa ilalim ng takip silim, nakita niya ang isang malaking kahoy na tarangkahan, luman gunit matatag, na bahira ng panahon, nakatago sa ilalim ng isang dandang taong gulang na puno. Ang mga ugat nito ay mahigpit na nakakapit sa lupa na parang isang tahimik na tagapagtanggol. Isang maliit na kahoy na karatula na may nakaukit na Hacienda Reyes, na kumukupas na sa paglipas ng panahon, nakabitin sa isang bulok na sanggarang puno. Nagulat si Maya. Ang hacienda ay hindi isang moderno at marangyang mansyon tulad ng dati niyang tinitirhan o isang maliit na bukid tulad ng kanyang inaakala. Ito ay isang malawak at mayaman na hacienda na may mga luntiang burol ng kape na umaabot hanggang sa abot tanaw, mga hanayang matataas na punong niyog na umabot upang salubungin ang araw at mga hardin ng mga punong prutas na hitik sa bongga na nanganggakong isang masaganang ani. Ang hangin dito ay may kakaibang amoy ng lupa, ng mga halaman at ng pagawa. Habang namamangga sa kahanga-hanga at payapang tanawin, bigla niyang nakita ang isang matandang lalaki na may puting buhok. Maliit ang pangganggatawan ngunit may matalas at nagniningning na mga mata, na naghihintay sa kanya sa hagdanan ng malaking kahoy na bahay. Nakasuot siyang tradisyonal na barong Tagalog, simple ngunit nagpapakita ang karangalan at kabunyan. Ang kanyang mukha ay mabait at mapagpala, na may mga kulubot ang panahon ngunit nagniningning na may pambihirang init at pagtanggap. Ikaw ba si Maya ang apo ko? Tanong niya, ang kanyang boses ay malalim at banayad na parang agos ng batis, hinuhugasan ang lahat ng pagod at pag-alala sa kanyang puso. Ako ang lolo Ricardo mo, matagal na kitang hinihintay. Ibinuka niya ang kanyang mga braso, niyakap ng mahigpit si Maya. Isang mahigpit na yakap na puno ng pagmamahal at pag-unawa na hindi pa niya naramdaman mula sa sinuman noon. Ang yakap na iyon ay parang isang himalang gamot. Pinapaginhawa ang kanyang sugatang puso. Pinapawi ang maraming tao ng panlalamig. Ang mga kalungkutan na naipon sa kanyang puso.
Nagbibigay sa kanyang isang pakiramdamang kapayapaan at seguridad na hindi pa niya naranasan. Pagkatapos nun, ipinakilala si Maya sa kanyang 6 na tiyuhin. Nakatayo sila roon, bawat isa ay may sariling katangyan. Ngunit lahat ay may parehong mainit na mga mata, mabait na ngiti, at bukas na mga braso. Tinatanggap siya bilang isang nawawalang miyembro na nagbalik, bilang isang huling piraso na bumuo sa larawan ng pamilya. Tito Leo, ang pangganay na tiyuhin, isang bihasang magsasaka, kayumanggi ang balat at magaspang ang mga kamay dahil sa buwang buhay na pagtatrabaho sa lupa. Dala niya ang kakaibang amoyng lupa at sinanggag na kape. Tito Marco, isang mahusay na abogado, mahinahon ngunit matalas magsalita, laging handang protektahan ang pamilya at kararungan. Lagi siyang mayos sa kanyang mga polo shirt na nagpapakitang talino. Tito Ben, isang mahusay na chef, ang kanyang kusina ay laging punong kakit-akit na amoyng mga tradisyonal na pagkaing Pilipino, isang lugaring pagmamahal at pagkamalikhain. Tito Kaloy, may-ari ng isang sikat na eco-resort malapit sa dagat, malaya at mahilig sa kalikasan, laging naghahanap ng mga bagong bagay. Tito Dante, isang dedikadong doktor, mabait, laging nag-alala sa kalusugan ng lahat, nagbibigay ng kapayapaan ng isip sa buong pamilya. Tito Elma, isang henyo sa teknolohiya, madalas na nakatutok sa mga computer at electronic device. Ngunit laging handang tulungan ang lahat na gawing moderno ang kanilang buhay at trabaho. Sa unang hapunan sa hasyenda, sa ilaliming mainit na dilaw na ilaong mga tradisyonal na parol, ang masayang tawanan at kwentuhan ay umalinggaw-nggaw sa buong kahoy na bahay. Hinawakan ni Lolo Ricardo ang kamay ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na may determinasyon at isang malakas na pananampalataya. Maya, mahal kong anak, huwag ka nang mag-alala. Nakauwi ka na. Dito, hindi ka na kailanman magdurusa. Ang Hacienda Reyes na ito ay sa iyo. Ikaw ang tunay na tagapagmana. Ng ating pamilya dito, isang bahaging dugong ito, isang bahaging pusong ito. Ang mga salita ang kanyang lolo ay parang isang gamot na pampakalma. Pinapaginhawa ang sugatang puso ni Maya, nagbibigay sa kanyang isang pakiramdam ng kapayapaan at seguridad na hindi pa niya naranasan sa buong buhay niya. Mga unang aral mula sa inang lupa ang buhay ni Maya sa Hacienda Reyes. Sa Batangas ay nagsimulang isang bagong kabanata, ganap na naibasa. Lahat ng kanyang nakasanayan sa marangyang mansyon sa Maynila. Natanto niya na ng panlabas na karangyawan ay hindi may kukumpara sa init, katapatan, at kapayapaan na natagpuan niya dito. Sa mga unang araw, medyo naninibago pa si Maya sa buhay sa kanayunan. Ang babaeng lumaki sa yaman, sanay na pinaglilingkuran. Ngayon ay kailangang matutong gawin ang lahat ng bagay ng mag-isa. Mula sa simpleng paglalaba, ang damit-gamit ang kamay hanggang sa mga panggunahing gawin sa bukid na hindi niya ay nakalang gagawin niya. Ang kanyang malambot na mga kamay ay mabilis na naging magaspang, lumitaw ang malilit na gasgas dahil sa pagkakabangga sa mga sanggang puno at tuyong dahon. Sumasakit ang kanyang likod pagkatapos ng mga unang araw ng pagtatrabaho sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ngunit kakaiba, hindi siya nagreklamo. Bawat kalyo, bawat gasgas, bawat sakit ay isang tandaring pagbabago. Ang proseso ang kanyang pagangkop at paghahanap sa kanyang sarili. Isang mas malakas at mas matatag na bersyon. Bawat tiyuhin ay naging isang guro, isang kasama ni Maya. Matiyagang nagtuturo sa kanya sa bawat hakbang. Nagbibigay sa kanya ng kaalaman at kasanayan na hindi may tuturong anumang paaralan. Tito Leo, ang pangganay na tiyuhin, na may kayumangging balat na nasunog ng araw at hangin at magaspang na mga kamay dahil sa buong buhay na pagtatrabaho sa lupa. Ang unang nagdala kay Maya sa mga luntiang taniman ng kape na umabot hanggang sa abot tanaw. Hindi lang niya tinuro kung paano makilala ang iba't ibang uring lupa. Mula sa mabigat na luwad hanggang sa matabang lupa, kung paano malalaman kung anong lupa ang mabuti para sa kape. Kundi ipinakita rin sa kanya kung paano alagayan ang halaman mula sa pagiging maliit na buto. Kung paano magtanim ng tama, kung paano magdilig, mag-abono at magpudpod ng mga sangga hanggang sa lumaki ang halaman, mamulaklak at magbongga. Natutunan ni Maya ang walang katapusang pasensya habang naghihintay sa anihan. Natutunan ang pagtitiyaga kapag nahaharap sa mga peste. At lubos na naunawa ng malalim na pagkikiramay sa lupang nagbigay. Buhay sa maraming henerasyon ng kanyang pamilya. Itinuro niya sa kanya kung paano basahin ang mga senyales ng kalikasan. Ang bulong hangin sa mga dahon, ang direksyon ng mga ulap, ang kulay ng mga dahon na nagbabago sa bawat panahon upang maunawan kung ano ang kailangan ng halaman, upang maramdaman ang hiningang lupa. Sa ilalim ng kanyang masigasig na paggabay, hindi lamang siya natuto ang mga diskarte sa agrikultura kundi naunawan din ang filosofiya ang pamumuhay na kaayon ng kalikasan, pagalang sa siklong lupa at langit, at pagpapasalamat sa mga kalubingin ng lupa. Tuwing madaling araw, habang ang hamog ay nasa mga dahon pa, si Maya at si Tito Leo ay naglalakad sa buong hasyenda. Lumalanghaping sariwang hangin, nakikinig sa huning mga ibon at nararamdaman ang buhay na sumisibol sa bawat usbong at damo. Tito Marco,
na may mahinahong kilos, matalas na talino, at matalas na mata ng isang bihasang abogado ang gumanap sa papel na legal na tagapayo para sa asyenda. Tinulungan niya si Maya na maunawa ng mga komplikadong kontrata sa pagbiling lupa, ang mga batas na may kaugnayan sa agrikultura, at kung paano protektahan ang mga legal na karapatan ng hasyenda mula sa mga pagtatangkang agawin ang lupa mula sa labas. Itinuro rin niya sa kanya kung paano surin ng mabuti ang bawat sugnay sa isang kontrata, kung paano magtanong ng mga kritikal na tanong, at kung paano surin ang mga pangganib. Ang mga pag-usap kay Tito Marco ay hindi lamang nagpalawak ang kaalaman ni Maya sa batas kundi nakatulong din sa kanya na matanto na ang talino, katarungan, at transparency ay ang pinakamalakas na sandata, hindi mas mababa sa pisikal na lakas o kapangyarihan. Itinuro niya sa kanya kung paano mag-isip ng lohikal, kung paano surin ang isang problema ng objektibo, at kung paano gumawa ng mga matalinong desisyon batay sa katotohanan at katwiran, nang hindi na-impluensyahan ng emosyon. Tito Ben ay ginawang kaharian niya ang kusina sa hasyenda, isang lugar na laging puno ang kakit-akit na amoy ng mga tradisyonal na pagkaing Pilipino. Si Maya ang kanyang pinakamasipag na mag-aaral. Masigasig na natututong bawat resipe, bawat sikreto. Natuto siyang maglutong mga sikat na pagkain tulad ng masarap na adobo na may manok na niluto sa toyo at suka, maasim at manghang na sinigang na may kakaibang lasang sampalok o ang malutong na lechon kawali na may gintong balat. Bawat pagkain kanyang ginagawa ay naglalaman ng pagmamahal at pagiging sopistikado. At natanto ni Maya na ang pag-alaga sa katawan na may masarap at masustansyang pagkain ay kasing halaga ng pag-alaga sa kaluluwa na may pagmamahaling pamilya. Ang amoy ng mangyapa kayong iyon ay hindi lamang nagpapainit ang kanyang tiyan kundi nagpapainit din ang kanyang puso na nagparamdam sa kanyang mas malalim na koneksyon sa kanyang kultura at pinagmulan. Bawat araw na lumilipas, hindi na nararamdaman ni Maya na siya ay isang estranghero na naliligaw. Unti-unti siyang nakikibagay. Nakahanap ang kagalakan sa mga gawaing kamay na tila mahirap, sa mga mainit na pagkain kasama ang kanyang bagong pamilya at sa kapayapaan na hatid ng kalikasan. Ito na ang kanyang tunay na tahanan, kung saan siya ay maring maging kanyang sarili, minamahal at natututong mga pinakamahalagang bagay sa buhay. Estratehikong pananaw at ang pag-usbong ng hasyenda, sa ilalim ng pamumuno ni Maya at sa pagkakaisa, at dedikasyon ng kanyang 6 na tiyuhin. Ang Hacienda Reyes ay hindi lamang nanatili kundi lumago ng higit pa sa inasahan. Si Maya na may mabilis na pag-isip at walang tigil na pagnanais na matuto ay kinuha ang lahat ng mahahalagang kaalaman mula kay Lolo Ricardo at sa kanyang mga tiyuhin. At ginamit ang mga ito sa isang malikhaing paraan, pinagsasama ang tradisyon at modernidad. Natanto niya ang malaking potensyal ng hasyenda hindi lamang sa produksyon ng agrikultura kundi pati na rin sa ekoturismo at paggamit ng mataas na teknolohiya. Tito Kaloy, ang malaya at mahilig sa kalikasan na tiyuhin, na may malawak na karanasan sa industriyang turismo, ay nakipagtulungan kay Maya sa isang matapang na plano upang panlarin ang ekotourism. Madalas niyang dalin si Maya sa mga hindi pa ganong kilalang mga dalampasigan, sa mga kahanga-hangang talon na nakatago sa lubeng kagubatan ng Batangas. Mula sa mga paglalakbay na iyon, hindi lamang natuklasan ni Maya ang nakatagong ganda ang lugar na ito kundi naisip din niyang gawing isang mataas na uring ngunit simpleng eco-resort ang isang bahaging hasyenda na malapit pa rin sa kalikasan. Ito ay magiging isang lugar kung saan ang mga turista ay maring makisalamuha sa ligaw na kalikasan, maranasan ang tunay na buhay sa kanayunan, makilahok sa mga gawaing pang-agrikultura at malalim na maunawa ng lokal na kulturang Pilipinas. Magkasama silang nagdisenyo ng mga tradisyonal na kahoy na bahay na may sopistikadong disenyo, simple ng ngunit kompleto sa mga kagamitan, migadanan na tumatawid sa mga lumtiang taniman ng kape, at isang lugar na may tanawin ng buwang lambak, kung saan ang mga turista ay mayaring manuding magandang pagsikat at paglubog ng araw. Tito Dante, na may kahinahunan at karanasan ng isang matagal ng doktor, ay laging nag-aalala sa kalusugan ng lahat sa hasyenda mula kay Lolo Ricardo hanggang sa pinakamasipag na mga manggagawa. Madalas niyang palalahanan si Maya tungkol sa kahalagahan ng pagbabalanse sa pagitan ng trabaho at pahinga. Pakikinig sa mga senyales mula sa katawan upang maiwasan ang pagkapagod. Ang kanyang mga payo ay hindi lamang nakatulong kay Maya na mapanatili ang kanyang kalusugan upang magtrabaho ng walang tigil kundi tinuro din sa kanya kung paano alagaan ang kanyang sarili, kapwa pisikal at mental. Tinulungan din niya si Maya na magtayo ng isang maliit na istasyon ng kalusugan sa hasyenda na kumpleto sa mga gamot at panggunahing kagamitang medikal upang magbigay ang panggunahing panggagalagang pangkalusugan sa mga manggagawa at lokal na residente kapag kailangan nila. Tito Elmer na may utak ng isang henyo sa teknolohiya, ang pinakamalaking tulong ni Maya sa paggawang moderno sa asyenda. Tinulungan niya si Maya na mag-set up ng isang matalinong automatikong sistemang patubig,
Gamit ang media sensor ang kahalumigmigan ng lupa upang i-optimize ang daming tubig na ginagamit para sa bawat uring halaman na nakakatipid sa gastos at yamang tubig. Gumawa rin siyang isang software para sa pamamahalang warehouse, pagsubaybay sa aning bawat loteng lupa at mahusay na pamamahalang mga tauhan. Lalo na si Tito Elmer ay gumawa ng isang profesional na online na tindahan na may maganda at madaling gamitin na interface para sa mga matas na kalidad na organic na produkto ng hacienda. Ang website na ito ay hindi lamang nakatulong sa kanila na maabot ang isang mas malawak na merkado na lampas sa mga lokal na hangganan, kundi ipinakilala rin ang imaheng Hacienda Reyes bilang isang tataking malinis at dekalidad na produktong pang-agrikultura na may malinaw na pinagmulan. Itinuro rin niya kay Maya kung paano suri ng datang merkado, maunawa ng media trending consumer at hula ng demand upang makagawa ang medya matalinong at estratehikong desisyon sa negosyo. Dahil sa magandang pagsasamang matagal ng tradisyon at modernong teknolohiya, ang malawak na karanasan ng mga tiyuhin at ang bago at matapang na pananaw ni Maya, ang Hacienda Reyes ay hindi lamang nanatili kundi lumago ng higit pa na nakamit ang mga tagumpay na lampas sa inasahan. Ang kanilang mga dekalidad na produktong kape, sariwang niyog, at iba't ibang tropikal na prutas ay hindi lamang nakatanggap ang mahigpit na organic certification kundi mabilis ding nakuha ang tiwala at pagmamahalang pinakamahihirap na mga mamimili. Ang reputasyon ng Hacienda Reyes ay hindi lamang umalinggaw sa buong Batangas kundi kumalat din sa buong Pilipinas. Naging isang kagalang-galang na tatakang produktong pang-agrikultura na kilala at pinakakatiwalaan ng marami. Si Maya, mula sa isang babaeng itinaboy na walang pera, ngayon ay naging isang bata at may tiwalang babaeng negosyante, may kakayahan at may impluensya. Natuto siyang makipagnegosasyon sa mga dayuhang kasosyo kung paano pamahalaan ang komplikadong pananalapi at kung paano pamunuan ang isang temang dandang manggagawa ng mahusay. Hindi na siya ang mahina at mahiyay na babay nun, kundi isang malakas at determinado na babay. Laging handang harapin ang anumang hamon at magbigay ng mga malikhang solusyon. Sa kanyang puso, ang kaligayahan ay hindi nagmumula sa pera o katayuan sa lipunan, kundi sa kanyang sariling pagunlad, sa mainit na pagmamahalang pamilya, at sa pagkakita na ang kanyang mga pinaghirapan ay namumunga, na nagbibigay ng benepisyo hindi lamang sa asyenda kundi pati na rin sa buong komunidad sa paligid. Natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng buhay. Ang hindi inasahang pagkikita at ang mga desperadong mataang buhay sa Hacienda Reyes ay nagpatuloy sa kapayapaan at kaligayahan, tulad ng isang malamig na batis na dumadaloy sa mga luntiang bukirin. Bawat araw ni Maya ay punong mga bagong tuklas, mahahalagang aral mula sa ligaw na kalikasan at mula sa mga mahal sa buhay na laging nasa kanyang tabi. Lubos siyang nalubog sa trabaho, sa pagpapaunlad ng asyenda, pag-alaga ang mga halaman, at pag-alala sa buhay ng komunidad. Ang Maynila, na may mga malulungkot na alala at ang karangyayan ng isang buhay na hindi para sa kanya, ay unti-unting lumabo sa kanyang isipan. Naging isang maliit na bahagi na lamang. Hindi na nakakapekto sa kasalukuyan. Isang magandang umaga, habang ang ginintuang sikat ng araw ay kumakalat sa mga hanay ng mga punong kape na hitik sa bongga, si Maya at si Tito Leo ay sinusuri ang kalidad ng mga butil, nagahanda para sa malaking anihan na darating. Ang huning mga ibon, ang kaluskos ng hangin sa mga dahon, at ang gamoy ng kape ay lumikang isang kakaibang payapang tanawin. Bigla isang marangya, makintab at mamahaling sasakyan, na tila isang pinakabagong modelo, ang hindi inasahang huminto sa pangunahing tarangkahan ng hacienda. Ang makintab na itim na sasakyan ay tila hindi bagay sa simpleng at luntiang tanawin ng hacienda, na parang isang bagay mula sa ibang mundo na biglang lumitaw. Mula sa sasakyan ay bumaba ang dalawang pamilyar na tao, si Sofia at si Aling Nena. Ang kanilang mga mukha ay hindi na mayabang at mapagmatas tulad ng dati. Sa halip ay may pag-alala pagod at kahit na medyo pagod at payat, ang kanilang mga damit ay mamahalin pa rin. Ngunit mukhang luma na gusot, hindi na kasing kinis at elegante tulad ng dati, na parabang dumayan sila sa isang mahaba at mahirap na paglalakbay. Maya? Sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay hindi na matalas at mayabang, sa halip ay medyo mahina. At kahit na nag-aalangan, matagal na tayong hindi nakita. Mukhang mayos ka naman. Tiningnan ni Maya ang dalawang tao sa harap niya. Isang kakaibang pakiramdam ang bumanggon sa kanyang puso, hindi galit, hindi rin tuwa, kundi isang kakaibang katahimikan na parabang tinitingnan niya ang isang bahaging kanyang nakaraan, isang eksena na dating masakit ngunit ngayon ay isang malayong alaala na lamang. Marahan siyang gumiti, isang ngiti na walang bahidang samang loob, tanging kapayapaan at kaunting awa. Hello Sofia, Aling Nena. Pasok kayo. Anong mayroon at naparito kayo? Ang kanyang boses ay mainit at taos puso na ikinagulat ni Sofia. Pumasok sila sa malaking kahoy na bahayang hacienda, kung saan ang mabangong amoy ng sinanggag na kape ay humalo sa amoying mainit na tanghalian na inihanda ni Tito Ben.
Ang masayang tawanan at kwentuhan ni na Lolo Ricardo at ng MGRTUhin ay lumikha ng isang mainit at masayang kapaligiran, puno ang pagmamahalang pamilya na hindi pa naranasan ni na Sofia at Aling Nena sa malamig, mapagkunwari at makalkulang mansyon sa Manila. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang lugar, dalawang buhay, ay naging malinaw na masakit, na parang isang hindi sinasabing palalang kung ano ang kanilang nawala. Pagkaupo at pagkatapos alukin ng malamig na tubig ang buko, sinimulan ni Aling Nena ang kwento. Nanginginig ang kanyang boses, punong pakiusap, halos nagmamakaawa, wala nang anumang bakas ang pagiging marangal. Maya, sabi niya, namumula ang kanyang mga mata, punong desperasyon. Kami, kailangan namin ang tulong mo, ang pamilyang Reyes sa Maynila. Ang aming negosyo ay nahaharap sa malaking problema, malapit nang bumagsak. Ang mga malalaking kasosyo ay isa-isang umalis, at malapit na naming mawala ang lahat. Si Sofia, hindi na niya kaya. Sinubukan niya ang lahat ngunit lahat ay lampas sa kanyang kakayahan. Tumingin siya kay Sofia na para bang gusto niyang ipagpatuloy nito ang kwento na kumpirmahin ang kanilang desperasyon. Yumuko si Sofia bagsak ang kanyang mga balikat, hindi makatingin ng diretso kay Maya. Mahina ang kanyang boses, wala nang anumang pagmamataas. Tanging pagod at kawalan ng magawa. Marami na kaming nilapitan, kumatok sa lahat ng pinto, nagmakawang tulong, ngunit walang tumulong. Lahat ng pinto ay isinara sa aming harapan, na para bang kami ay mga isinumpa. Ikaw na lang ang aming huling pag-asa, Maya. Pakiusap tulungan mo kami sa huling pagkakataon. Tiningnan ni Maya ang dalawang tao sa harap niya. Naalala niya ang mga araw na pinakitungguhan siya ng malamig, minamaliit, inabandona na parang isang bagay lamang. Naalala niya ang maulang gabi na umalis siya dala ang kanyang lumang backpack at durog na puso. Ngunit kakaiba, ang pakiramdam ng galit, ng samang loob ay tuluyan nang nawala, na para bang hindi ito kailanman umiral. Sa kanyang pusong gayon ay maroon na lamang katahimikan, pakikiramay at kaunting awa para sa kanilang malupit na kapalaran. Siya ay napalaya na mula sa nakaraan, natagpuan ng isang bagong buhay, isang tunay na pamilya. Habang sila ay nananatiling nakakulong sa paikot-ikot na kasikatan at pera. At sa huli ay nawala ang lahat. Naunawaan niya na inani nilang gayon ang kanilang itinanim. Ang sagot mula sa isang pusong punong karunungan si Lolo Ricardo. Natahimik na nakikinig sa malungkot na kwento ni na Sofia at Aling Nena. Ay marahang ngunit may lakas na ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Maya. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng karunungan at isang kakaibang kapayapan, walang anumang bakas ng galito kasiyahan. Tiningnan lamang niya sila ng may mahinahong at matatag na tingin. Na para bang nakikita niya ang lahat ng mga kalkulasyon at ang katotohanang nakatago sa loob. Maya, marahan niyang sinabi. Ang kanyang boses ay malalim ngunit umalingaw-ngaw sa buong silid. Dala ang bigat at pag-unawa ng isang taong may karanasan. Ang ating pamilya dito, ang Hacienda Reyes na ito, ay laging handang tumulong sa mga tunay na nanggangailangan, sa mga lumalapit ng may taos-pusong pasasalamat. Lagi nating binubuksan ang ating mga braso sa mga may determinasyong umunlad, sa mga nagpapahalaga sa halagang pagawa at pamilya, sa mga marunong magtama ang kanilang mga pagkakamali at matuto mula sa nakaraan. Huminto siya sandali, ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin kina Sofia at Aling Nena, walang anumang paghatol o pagkondena, ngunit wala ring anumang pagpaparaya o kahinaan. Ngunit hindi natin matutulungan ang mga taong yumurak sa iba upang gumanggat. Ang mga taong inisip lamang ang kanilang sarili. Ang mga taong lumalapit lamang kapag wala na silang iba. Hindi natin maaaring muling itayo ang isang bagay na gumuho sa pundasyon ng kasinunggalingan, pagkamakasarili at pansariling mga kalkulasyon. Ang mga salita ng kanyang lolo ay parang isang makatarunggang hatol na hindi may kakailang sinuman. Tumango si Maya, naunawa ng bawat salita ng kanyang lolo. Humarap siya kina Sofia at Aling Nena, ang kanyang mga mata ngayon ay hindi na mahina, sa halip ay may determinasyon, pakikiramay at kaunting panghihinayang sa kanilang kapalaran. Nalulungkot ako sa nangyari, Toto. Ang kanyang boses ay banayad, walang anumang masamang hanggarin. Ngunit tulad ng sinabi ni Lolo Ricardo, ang lahat ng mayroon kami ngayon, ang kasaganaan ng Hacienda Reyes na ito, ay hindi nahulog mula sa langit. Ito ay bungga ang tunay na paggawa. Ang pawis at luha, ang walang tigil na pagtitiyaga, at higit sa lahat, ang pagkakaisa at walang kondisyong pagmamahaling buong pamilya. Sama-sama naming itinayo ito ng paunti-unti, nalampasan ng maraming paghihirap. Magahamon, walang tigil na pag-aaral at pagbabago. Huminga siya ng malalim, ang kanyang boses ay naging mas malinaw at tiyak, bawat salita ay tila tumatatak sa isipan ni na Sofia at Aling Nena. Hindi namin maring gamitin ang mga sagradong halagang iyon. Ang mga tagumpay na itinayo ng buong puso, upang iligtas ang mga bagay na itinayo sa karangyan, sa kasinunggalingan, sa pagkamakasarili, at sa pansariling mga kalkulasyon.
Ang kinakaharap ninyo ngayon ay ang direktang resulta ng mga pagpipilian na inyong ginawa sa nakaraan. Pinili ninyo ang pera, kapangyarihan, at pagkamakasarili sa halip na pagkatao, sa halip na katapatan. At ngayon, ang mga pagpipiliang iyon ay nanininggiling kanilang halaga. Namutla ang mga mukha ni na Sofia at Aling Nena. Wala ng bahid ng dugo, hindi na sila nanggahas na magsalita pa. Ang lahat ng mga dahilan. Lahat ng mga pakiusap ay naging walang kabuluhan. Mahina sa harap ang malupit na katotohanan at ang mga prangkan ngunit makatwirang salita ni Maya. Akala nila noon na si Maya ay isang madaling gamiting tauhan, isang kasangkapan upang muling ibanggon ang kanilang bumagsak na karera. Ngunit ngayon, ang mahina at madaling masaktang babay noon ay tuluyan ng nawala, napalitan ng isang malakas na babay na may kakayahan at malinaw na mga prinsipyo sa buhay. Alam nila na si Maya ay nagbago. Hindi na ang babayng madali nilang manipulahin. Nawala sa kanila ang huling pagkakataon. Hindi lamang ang pagkakataon sa pananalapi kundi pati na rin ang pagkakataon na mapatawad. Na mapalaya mula sa bigat ang kanilang makasalanang nakarayan. Nang walang anumang salita, dahan-dahang tumayo sina Aling Nena at Sofia. Mabibigat ang kanilang mga hagbang. Naglalakad ng mabagal, walang buhay ang kanilang mga mata. Desperado. Tumalikod sila at lumabas ang bahay. Lumabas sa tarangkahan ng Hacienda Reyes. Iniwan ang mainit at mapagmahal na espasyo at ang masayang tawanan. Ang kahoy na tarangkahan ay marahang nagsara. Ngunit para sa kanila, ito ay parang isang pintuan na permanenteng isinara sa lahat ng pag-asa, lahat ng paraan upang makatakas. Umalis sila ng tahimik. Iniwan ang Hacienda Reyes sa dati nitong tawanan at kagalakan, na parabang hindi kailanman nagpakita ang dalawang anino mula sa nakaraan. Ang pangyayaring ito ay lalong nagpatibay sa paniniwala ni Maya sa mga halagang kanyang sinusunod. Pamilya, tunay na pag-awa at kapayapaan ng isip. Mula sa asyenda patungo sa isang luntiang imperyo, maraming taon ang lumipas mula nang bumalik at tahimik na umalis sina Sofia at Aling Nena. Ang buhay sa Hacienda Reyes ay nagpatuloy na umunlad, payapa at masagana kaysa dati. Ang sandaling iyon, sa halip na magiwan ng peklat, ay lalong nagpatibay sa determinasyon at nagpalakas sa paniniwala ni Maya sa landas na kanyang pinili. Hindi na siya ang babaeng itinaboy at nasaktan, kundi naging simbolo na ng katatagan at kabutihang loob. Si Maya na may mabilis na pag-isip, estratehikong pananaw at walang tigil na pagnanais na matuto, ay kinuha ang lahat ng mahalagang kalaman mula kay Lolo Ricardo at sa kanyang mga tiyuhin, at ginamit ang mga ito sa isang malikhain at piling modernong paraan. Hindi lamang siya isang mahusay na tagapamahala kundi isa ring pinuno na may malawak na pananaw. Laging inisip ang napapanatiling pagunlad at ang pangmatagalang kapakinabangan ng komunidad. Ang Hacienda Reyes ngayon ay hindi na lamang isang simpleng asyenda ng agrikultura, kundi naging isang luntiang imperyo na nagsasama ang maraming larangan. Sa ilalim ng pamumuno ni Maya, ang Hacienda Reyes ay patuloy na lumawak at nagpabuting kalidad ng mga produkto. Malaki ang kanilang ipinuhunan sa pinaka-advanced na teknolohiya sa organic na pagsasaka, gamit ang mga biological na pamamaraan sa agrikultura, nang walang paggamit ng mga nakalalasong kemikal. Ang matalinong automatikong sistema ang patubig, na gumagamit ng mga sensor ang kahalumigmigan ng lupa at mga pagtataya ang panahon, ay nakatulong na ay optimize ang daming tubig na ginagamit, nakatipid ng mga yaman at tiniyak na ang mga pananim ay lumalaki ng pinakamahusay. Ang mga walang katapusang taniman ng dekalidad na kape ng Arabica, ang malawak na luntiang taniman ng niyog, at ang mga hardin na may iba't ibang tropical na prutas tulad ng matamis na manggang Carabao, saging na Saba, pinya na Queen. Lahat ay maingat na inaalagaan ayon sa pinakamataas na pamantayan. Ang mga produktong asyenda mula sa mga mabanggong butiling kape na mano-manong sinanggag. Mga boteng purong cold press na langis ang niyog. Hanggang sa mga masasarap na tsokolate na gawa sa mga butiling kakao na itinanim mismo dun na may saradong prosesong paggawa. Ay lahat ay nakatanggap ang international na organic certification mula sa mga kagalang-galang na organisasyon. Mabilis nilang nakuha ang tiwalang pinakamahihirap na mga mamimili dahil sa kanilang pambihirang kalidad at sa makabuluhang kwento sa likod nito. Hindi lamang sa lokal na merkado, nagtagumpay si Maya na makipagnegosasyon at i-export ang mga produktong Hacienda Reyes sa maraming bansa sa mundo tulad ng Japan, South Korea, Singapore, at ilang mahihirap na merkado sa Europa. Ang panggalan ng Hacienda Reyes ay hindi lamang umalinggaw-nggaw sa buong Pilipinas kundi kumalat din sa internasyonal na merkado, naging simbolong dekalidad, environment-friendly at napapanatiling agrikultura. Pinatunayan nila na ang pagunlad ay hindi kinakailangang isakripisyo ang kapaligiran o etika sa negosyo, ngunit maring magkasama. Si Lolo Ricardo, bagamat matanda na puti na ang buhok at medyo hukot na, ay nananatiling matalas ang mga mata at punong karunungan. Lagi niyang sinusubaybayan ang bawat pagunlad at tagumpay ni Maya na ang may pagmamalaki at kasiyahan.
Madalas siyang umupo sa kanyang lumang upuan sa berandang kahoy na bahay. Umiinom ng kape na si Maya mismo ang nagtimpla. Nagkukuwentong mga kwentong bayan tungkol sa mga bayaning Pilipino o mga alamat sa mga maliliit na apo na nakapaligid sa kanya. Lagi niyang pinapaalalahanan si Maya na kaano man kalaki ang tagumpay, kaano man kalayo ang marating, hindi dapat kalimutan ang pinagmulan, hindi dapat kalimutan ang mga panggunahing halagang pamilya at laging dapat panatilihin ang pagpapakumbaba at pagbabahagi sa komunidad. Ang kanyang mga turo ay nagsilbing gabay para kay Maya sa lahating kanyang mga desisyon. Ang pamanang pagmamahalan at maligayang komunidad. Ang anim na tiyuhin ni Maya. Bawat isa ay may kakaibang personalidad at sariling kadalubasan, ay natagpuan ang kagalakan at malalim na kahulugan sa kanilang bagong buhay sa Hacienda Reyes. Hindi lamang sila mga kamag-anak kundi mga napakahalagang guro, mga kasama, at matatag na haligi ni Maya sa kanyang paglalakbay sa pagtatayo at pagpapaunlad ng hacienda. Ang kanilang dedikasyon ay lumikhang isang pamana hindi lamang para sa pamilya kundi para sa buong komunidad. Tito Leo, ang pangganay na tiyuhin, na may kayumanging balat na nasunog ng araw at hangin at magaspang na mga kamay, ay naging isang buhay na simbolong napapanatiling agrikultura. Hindi lamang niya patuloy na pinamamahalan ang mga taniman ng kape, direktang sinusubaybayan ang bawat yugtong produksyon, kundi nagtatag din ng isang malit na paralan ng pagsasaka sa loob mismo ng hacienda. Taon-taon nagalok siyang mga libreng klase. Ibinabahagi ang kanyang mga dekadang karanasan sa mga organic na diskarte sa pagsasaka. Kung paano natural na protektahan ang mga pananim mula sa mga peste at kung paano alagaan ang lupa upang mapanatili ang pagiging mataba nito. Ang kanyang mga mag-aral ay hindi lamang natutong mga kasanayan kundi nahawan din ng pagnanasa para sa pagsasaka, para sa inang lupa, naunawan ang halagang pagtatanim ng buong puso. Tito Marco, ang mahusay na abogado, gayon ay ginugugol ang karamihan ng kanyang oras bilang legal na tagapayo para sa maraming maliliit na kooperatibang mga magsasaka sa mga kalapit na lugar. Tinutulungan niya silang maunawan ng komplikadong batas sa lupa, ginagabayan sila kung paano pumirmang mga makatarunggang kontrata sa mga mangganggalakal at pinoprotektahan ang kanilang mga legal na karapatan laban sa mga pag-agawa ng lupa o pananamantala. Dahil kay Tito Marco, maraming pamilyang mga magsasaka ang nakatakas sa pagsasamantala, nagkaroon ng mas matatag na buhay, at mas may tiwala sa kanilang mga transaksyon. Nag-organisa rin siya ng mga seminar tungkol sa mga legal na karapatan para sa mga manggagawa na nagpapatas ng kamalayan tungkol sa katarunggang panlipunan. Tito Ben, ang mahusay at dedikadong chef, ay ginawang isang sikat na destinasyon ng pagkain ng maliit na restaurant sa hacienda, hindi lamang para sa mga turista kundi pati na rin sa mga lokal na residente. Dalubhasa siya sa paghahain ng mga tradisyonal na pagkaing Pilipino na gawa sa mga sariwa at malinis na sangkap mula mismo sa hacienda, na tinitiyak ang orihinal na lasa at pambihirang kalidad. Ang mga turista na pumupunta rito ay hindi lamang upang tamasahin ang pagkain kundi upang maranasan din ang kakaibang kulturang pagkain ng Batangas. Nag-alok din siyang mga klase sa pagluluto para sa mga turista at lokal na residente, ibinabahagi ang mga lihimeng pamilya at ang pagmamahal sa lutuing bayan. Tito Kaloy, ang tagapamahalang eco-resort na Green Mango Hills, ay matagumpay na ginawa itong isang panggunahing destinasyon para sa mga naghahanap ng kapayapaan, nais makisalamuha sa kalikasan at maranasan ang lokal na kultura. Nag-organisa siya ng mga nature discovery tour tulad ng hiking sa gubat, birdwatching, paglanggoy sa mga talon, mga tradisyonal na pagtatanghaling signing at kultura ng Pilipinas, at MGA aktibidad ng voluntaryo para sa proteksyon ng dagat at kagubatan. Ang kanyang resort ay hindi lamang nagdudulot ng malaking kita sa hacienda kundi lumilikad din ng daan-daang direkta at hindi direktang trabaho para sa mga lokal na residente na tumutulong sa kanila na makaroon ng matatag at maunlad na buhay. Tito Dante, na may malawak na kalaman sa medisina at walang katapusang kabutihang loob, ay pinalawak ang maliit na klinika ang komunidad sa hacienda upang maging isang mini medical center. Hindi lamang siya nagbibigay ng libreng pagsusuri at gamot sa mga manggagawa ng hacienda kundi regular ding nag-organisa ang mga konsultasyon sa kalusugan, pagbabakuna, at pamamahaging libreng gamot sa mga mahihirap na residente sa lugar. Siya ay naging isang doktor na pinagkakatiwalaan at iginagalang ng lahat, isang sandigan ng espiritual at pisikal na kalusugan para sa buong komunidad. Tito Elmer, na may walang tigil na utak sa teknolohiya at pambihirang kakayahang lumikha, ay hindi lamang namamahala sa buong sistema ng impormasyon at teknolohiyang hacienda kundi gumagawa din ng mga mobile application upang suportahan ang mga magsasaka. Gumawa siyang media app na nagbibigay ng real-time na impormasyon sa merkadong agrikultura, tumpak na mga pagtatayang panahon at nagbabahagi ng mga pinakabago at pinakamahusay na diskarte sa pagsasaka. Ang mga aplikasyon na ito ay nakatulong sa libu-libong malilit na magsasaka na ma-access ang impormasyon, mapabuti ang kahusayan sa produksyon, at makabuluhang mapatas ang kanilang kita.
Ang buhay ni Maya ay ang pinakamalinaw na patunay sa kasabihang, ang paraiso ay isang lugar kung saan mo matatagpuan ang kapayapaan at pagmamahal. Hindi na niya kailangan ng mingga kumikinang na alahas o mingga mararangyang party sa Manila upang maging masaya. Ang kanyang kaligayahan ay nasa masayang tawa ni Lolo Ricardo, sa init ng mingga tawas pusong yakap ang kanyang mingga tiyuhin, at sa kagalakan na makita ang asyenda at ang kanyang komunidad na umuunlad araw-araw. Natagpuan niya ang isang mas matas na layunin sa buhay, na lampas sa lahat ng mga material na halaga. At iyon ay ang pagtatayong isang maunlad na komunidad na nakabatay sa pagmamahal at pagpapanatili. Ang multong nakaraan at ang mga desperadong mata maraming taon ang lumipas mula nang bumalik at tahimik na umalis sina Sofia at Aling Nena. Ang kwento ng pamilyang Reyes sa Manila ay unti-unting nawala sa isipan ni Maya. Ang kanyang buhay sa Hacienda Reyes ay napakasaya at abala sa mga bagong proyekto at mga plano sa pagunlad. Paminsan-minsan lamang siyang nakakarinig ng hindi magandang balita tungkol sa kanila sa pamamagitan ng maliliit na artikulo online mula sa mga dating kakilala na mayroon pa ring ugnayan sa Maynila. Ang kanilang kumpanya ay tuluyan ng bumagsak, hindi na makabangon pagkatapos ng mga maling desisyon. MJ mapangganib na pamumuhunan at ang pangkalahatang paghinang merkado. Si G. Reyes, ang gumampon kay Maya, ay namatay dahil sa sakit pagkatapos ang sunod-sunod na pagkabigo sa negosyo. Si Aling Nena, matapos mawala ang lahat, ay nagkaroon ng malubhang depresyon na wala ng kakayahang alagaan ng sarili at sa huli ay namatay sa isang simpleng nursing home, mag-isa at walang kamag-anak sa tabi niya. Hindi nakaramdam si Mayan kasiyahan o tuwa sa mga balitang iyon, tanging konting panghihinayang lamang sa kung ano ang kanilang nawala dahil sa kasakiman, pagkamakasarili at kakulangan ng pagkatao. Naunawan niya na bawat isa ay kailangang magbayad para sa kanilang mga pinili. Isang hapon na malakas ang ulan, habang ang mga tropikal na ulan ay bumubuhos sa mga bubong ng mga bodega. Lumili ka ng malilit na talon sa mga pulang bubong ng panggunahing bahay, sinusuri ni Maya ang sistemang pagusan ng isang bagong tayong bodega sa gilid ng asyenda. Nakasuot siyang simpleng kapote, basang-basa ang buhok at punong putik ang kamay dahil sa pagayos ng isang baradong tubo. Bigla, isang luma at kinakalawang na taksi, na tila naglakbayng malayo sa gitnang bagyo. Ang hirap na huminto sa panggunahing tarangkahan ng hasyenda. Ang matinis na tunog ng preno ay sumira sa katahimikan ng maulang hapon. Mula sa sasakyan ay bumaba ang isang payat, basang-basa, at pagod na babay. Nakasuot siyang lumang jacket, sira-sira na at mga sapatos na pudpod na, punong putik. Bagamat payat ang mukha, maputla, malalim ang mga mata, at kusot ang buhok, nakilala pa rin ni Maya na iyon ay si Sofia. Maya. Tawag ni Sofia, ang kanyang boses ay mahina, malayo sa dating mayabang at matigas na boses. Nakatayo siya roon, nangginginig sa ilalim ng ulan, takot at desperado ang mga mata. Wala nang anumang bakas ang pagiging isang mayaman na dalaga. Pwede mo ba akong bigyan? Ang konting pagkain? Ako, wala akong makain. Halos hindi na marinig ang kanyang boses, isang bulong na punong kahihiyan. Tiningnan ni Maya si Sofia. Hindi na niya nakita ang aninong mayabang na babae na nagdaboy sa kanya palabas ng bahay, ang babaeng minamaliit siya na parang alikabok. Sa halip, nakita niya ang isang ganap na sirang babae, desperado tanging pagtanggap at pisikal at mental na pagkapagod na lamang ang natitira. Ang kanyang mukha ay maputla. Malalim ang mga mata dahil sa kakulangan ng tulog at gutom, at payat ang mga pisngi. Alam ni Maya na, anuman ang nakarayan, gaano man kalalim ang mga sugat, hindi niya maring tanggihan ng isang taong gutom at lubos na nangangailangan ng tulong. Ang pakikiramay sa kanyang puso ay mas malakas kaysa sa anumang ibang emosyon, pinapawi ang lahat ng masasakit na alaala. Mabilis siyang lumapit, hinila si Sofia sa ilalim ng silong upang iwasan ang malamig na ulan na bumubuhos na parang galit. Pasok ka, Sofia. Basang-basa ka na, sabi ni Maya, ang kanyang boses ay banayad at mainit. Walang anumang paninisi o pakatol. Dinala niya si Sofia sa lubing bahay, binigyan siyang malambot na tuwalya upang tuyuin ang kanyang buhok. At pagkatapos ay isang malinis at tuyong damit na kanya upang ipamalit. Pagkatapos inanyayahan niya si Sofia sa kusina kung saan ang isang mainit at masaganang pagkain na kaluluto lang ni Tito Ben ay umusok. Ang mabanggong amoy ay kumakalat sa buong kusina. Ang amoy ng kanin, nilagang baka, inihaw na isda at mainit na sopas ay kumalat sa buong kusina na nagpatunog sa tiyan ni Sofia, isang kaawa-awang tunog. Kumain siya ng walang pakundangan, wala nang anumang pag-iingat ng isang dalaga na parabang matagal na siyang hindi nakakain ng isang masarap at saganang pagkain. Habang masarap na kumakain si Sofia, ikinuwento niya ang mga nangyari ng mas detalyado, na may nanginginig na boses at walang tigil na pag-iyak. Matapos mawala ang lahat, kinailangan niyang magtrabaho sa iba't ibang trabaho upang mabuhay. Mula sa pagiging serbidora sa isang restaurant na may mababang sahod, paghuhugas ng pinggan, hanggang sa pagtitinda sa kalye, ngunit hindi pa rin sapat para sa pagkain at pangaraw-araw na gastusin.
kinailangan niyang matulog sa mga pampublikong lugar, sa mga istasyon ng tren, mga terminal ang bus, at kung minsan ay kailangan pang humingi ng pagkain sa mga mababait na estranghero. Ang mahirap na buhay ay nagturo sa kanyang mga mahalagang aral na hindi may bibigayang pera at karangyaan. Natanto niya na ang pera ay hindi makakabiling kaligayahan. At ang tunay na yaman ay ang pagmamahalang pamilya, ang kapayapaan ng isip, ang katahimikan kapag tinitingnan ang mga nagawa. Lubos siyang nagsisisi sa kanyang mga ginawa kay Maya sa pag-akalang ang katayuan at pera ang lahat na maaari niyang yurakan ang iba upang makamit ang kanyang mga layunin. Nandun din sina Lolo Ricardo at ang mga tiyuhin. Tahimik silang nakikinig sa malungkot na kwento ni Sofia. Walang nagsabing anumang paninisi o paghatol. Tanging katahimikan, pakikiramay, at mga matang punong pag-isip. Nakita nila ang pagkawasak na dulot ng kasakiman at pagmamatas, at ngayon ay nakikita nila ang pinakamalinaw na resulta nito, isang malupit na resulta, ang pagpapatawad at ang walang hanggang bukang liwewe. Pagkatapos kumain at medyo makabawing lakas si Sofia, at uminit muli ang kanyang katawan. Marahang nagsalita si Lolo Ricardo. Ang kanyang boses ay malalim gunit punong bigat at walang katapusang pagunawa. Sofia, maaari kang manatili dito ang ilang araw upang magpahinga at makabawi ang lakas. Maaari mong pansamantalang isantabi ang lahat ng iyong mga alalahanin, lahat ng mga pasanin ng buhay. Maaari kang manatili dito upang mahanap ang kapayapaan sa iyong kaluluwa. Huminto siya sandali, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Sofia nang may paghihikayat. Ngunit pagkatapos nito, kailangan mong tumayo sa sarili mong mga pa, itaman ang iyong mga pagkakamali. Ang buhay na ito ay laging nagbibigay sa atin ng pagkakataong magsimula muli. Magsimula ang isang bagong kabanata, maging isang mas mabuting tao, basta't talagang gusto nating magbago, matuto mula sa ating mga pagkakamali at harapin ang mga ito ng may tapang. Tumango si Sofia habang umiyak, ang kanyang luha ay dumadaloy sa kanyang payat na mukha. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luhang malalim na pasasalamat, ang taos pusong pagsisisi at isang bagong sinagang pag-asa na nagniningning sa kanyang mga mata. Sa mga sumunod na araw, voluntaryo siyang tumulong kay Maya at sa mga tiyuhin sa mga malilit na gawain sa hasyenda. Hindi na siya nagrereklamo o pumupuna sa anumang bagay. Ngunit nagtatrabaho ng masipag, mapagkumbaba, at may pasasalamat. Mula sa pagkuhang kape sa ilalim ng araw, pagdidilig ng mga halaman, paglilinis ng bahay, hanggang sa pagtulong sa kusina ni Tito Ben, lahat ay ginagawa ni Sofia ng menggat, nang walang anumang reklamo. Natuto pa nga siya ng mga panggunahing gawain sa agrikultura. Natanto ni Maya na si Sofia ay talagang nagbago, hindi na siya nabubulagan ng karangyan at kasakiman. Nawala ang kanyang pagmamataas, napalitan ng pagpapakumbaba, pasasalamat, at isang pagnanais na mamuhay ng isang mas makabuluhang buhay, isang tunay na buhay. Nang maramdaman ni Sofia na sapat na ang kanyang lakas upang muling itayo ang kanyang buhay, nagpasya siyang umalis sa hasyenda. Sa pagkakataong ito, hindi siya itinaboy, kundi voluntaryong umalis, dala ang mga mahahalagang aral, isang pusong medyo gumaling na, at isang bagong paniniwala sa hinaharap. Inihatid siya ni Maya hanggang sa tarangkahan ng hasyenda. Sofia, sabi ni Maya, ang kanyang boses ay banayad at mainit, naglalaman ng pag-unawa at taos pusong damdamin. Tandaan mo, ang pintuan ng Hacienda Reyes na ito ay laging bukas kung kailangan mong isang lugar na babalikan, isang lugar upang mahanap ang iyong sarili, upang mahanap ang kapayapaan at pamilya. Ito ay laging isang tahanan na tatanggap sa iyo. Tumingon si Sofia, punong luha ang kanyang mga matang ngunit sa pagkakataong ito ay mga luhang malalim na pasasalamat at isang bagong sinagong pag-asa na nagniningning sa kanyang mga mata. Salamat Maya, salamat sa lahat. Tinuruan mo akong isang mahalagang aral na hindi may tuturong buhay na ito. Hindi ko kailanman malilimutan ang ginawa mo at ang iyong pamilya para sa akin. Yumuko siya bilang pagalang kay Maya at kina Lolo Ricardo at sa mga tiyuhin na naghahatid sa kanya. Pagkatapos ay tumalikod at naglakad, ang kanyang anino ay unti-unting nawala sa likod ng mga hanayang matatas na punong niyog. Habang pinapanood si Sofia na naglalakad palayo, ang kanyang anino ay unti-unting nawawala sa likod ng mga hanayang punong niyog. Alam ni Maya na ginawa niya ang tama. Ang kanyang buhay, mula sa isang trahedya na tila walang katapusan, ay muling isinulat bilang isang kwento ng muling pagsilang, ang pagpapatawad, kabutihang loob, at pag-asa. Ang Hacienda Reyes ay hindi lamang isang tahanan, isang masaganang hacienda, kundi isang simbolo din ng walang kondisyong pagmamahal. Isang lugar kung saan ang bagong bukang liwewe ay hindi kailanman nawawala. Iyon ang walang hanggang yaman na kanyang natagpuan, nalampas sa lahat ng mga materyal na halaga sa mundong ito. Ang kwento ni Maya at ng Hacienda Reyes ay patuloy na ikinukwento, hindi lamang tungkol sa isang maunlad na hacienda, isang matagumpay na negosyo sa agrikultura, kundi tungkol sa isang malaking pamilya.
kung saan ang lahat ng mga miyembro ay sama-samang nagtatayo ng mga magagandang halaga, kung saan ang pagkatao ay nanginggibabaw sa lahat ng material na ambisyon at kung saan bawat bukang liwayway ay nagdudulot ng isang bagong pag-asa. Ang Hacienda Reyes ay patuloy na umunlad, naging ipinagmamalaki ang Batangas at isang inspirasyon para sa mga naniniwala sa lakas ng kabutihang loob at sa kakayahan ng tao na magbago. Bawat bukang liwayway sa Mango Hills ay nagdudulot ng isang pangako ng isang bagong araw na punong pag-asa, isang buo at makabuluhang buhay. Sa gitna ng mga burol na pinapainitan ng araw at ng mga taniman ng kape na sumasayaw sa hangin, tahimik na nakatayo si Maya. Pinakikinggan niya ang paghihiping hangin sa pagitan ng mga sangga. Tila isang bulong mula sa kalikasan. Anak, narito ka na sa iyong tunay na tahanan. Hindi na siya ang batang itinaboy na may pusong sugatan. Ngayon siya ang ilaw ng isang buong komunidad. Ang kamay na muling bumuhay sa lupa. Ang puso na marunong magpatawad kahit kailanman ay walang humingging tawad. Sapagkat sa dulo, hindi ang pinakamayaman ang ginagantimpala ng buhay, kundi ang pinakamatapang. At si Maya, pinili ang kabutihan sa kabilang kanyang karapatang gumanti.